Ang ganda ng pinakita na naman itong teenager na to. Pre, ano masasabi mo sa karera ni Kimi? Super relentless siya sa paghahabol kay George. Lap after lap, sobrang dikit eh. Kasi si George yata, he was struggling with his brake balance. Kaya lagi siyang nagla-lock up dun sa hairpin part ng Montreal. Pinakita na Kimi talaga na because siguro may tinatagong sama ng loob pa rin siya dun sa nangyari sa sprint. Talagang gusto niyang patunayan na he's there to really win that race. Biruin mo ba naman? 43 points pre, yung lamang. Ang hirap habulin nun. Kung nanalo si George nung laban na yun, ang lamang na lang sana ni Kimi is maybe 8 to 11 ata. And then dahil sa kamalasan na nangyari kay George, naging 43 bigla. In fairness naman to George, super classic yung ginawa nilang wheel-to-wheel racing. Na parang dun lang ulit tayo na nagaluhan ng ganong klaseng karera, di ba? Yes. Ganda eh. Kasi ang ganda nga. Kahit nung in-interview si George pagkatapos, hindi naman galit si George dun sa laban nila ni Kimi. Actually, na-enjoy ni George yung laban daw nila. And he wanted sana na magtuloy-tuloy pa yon ng another 30 laps. Pero yun nga, na-cut short. Siguro si Toto Wolff, taing-tain na sa kabayon. Oo nga. Kasi may mga part na si Kimi, yung isang wheel niya napupunta dun sa grass. Madulas yun eh. Katabi niya si George. Pag nag-spin yun si Kimi, damay si George. Gaano ba sila ka-close to magkaroon ng aksidente? Kasi nagkaroon ng once na contact sila, di ba? Very close. Lalo na dun sa may Wall of Champions. Dun sila halos nag-wheel to wheel. And then also sa turn 1, ang daming super close racing. Grabe nga, ang ganda. Talagang patagalan ng brake kung sinong huling magbe-brake sa kanila eh. Di ba? Kuhanan ng inside lane, kuhanan ng outside lane. Ganda.